Ano ang sabi? Mula nung nilabas yung motor na to, gusto ko na siya talaga ma-feature. At ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon na magawa to. Kung ano po to? Well, ito po ang Euromotor Griffin 180. Let's go! Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Yun nga, nakita ko siya. Nasabi ko, napaka-sporty ng look. Ang ganda ng color combination. Yung decals niya, hindi sobra na para bang yun lang ang mapapansin mo. Sakto lang. At mas nangingibabaw pa rin talaga yung forma niya, yung patusok na look niya, yung pinakatindig niya, at kahit saang angulo mo tignan, talaga namang maangas. Iniisip ko nga parang may kamukha na motor to na di ko ma-recall o maalala kung anong motor yun na... Well, pero joking aside, obvious naman kung saan ito inspired. Pero sa pag-walk around ko, nakita ko yung ilang design concept at features na meron sa kanya na masasabi ko na okay din talaga siya. Dito sa pinakaharap niya, talagang puro sharp ang makikita mo at pointed ang pinakapormahan ng pairings niya. Pansin ko din tong letter V na design concept sa gitna, parang may pagka-Voltes 5 ang dating. Itong pinaka-headlights niya, iba ang setup nito eh. Siya yung may LED lamps na makikita natin sa mga ibang modelong sasakyan. Para siyang mga napansinin din talaga at for sure, ang ganda ng bato ng liwanag nito. Sa taas niya, andun yung cowling na masasabi natin na para bang mini windshield niya. Pagbaba dito sa may fenders, ayan. May sticker po na CBS, ibig sabihin niya combi brake system, meron po siya niyan. Ewan ko, habang tinitingnan ko siya, mas nagagandahan ako dito sa red-white color combination. Kumpara din sa black and orange na meron din po dito sa Benelli San Juan. Sa side profile niya, kita na malakas ang presence ng itim na kulay. Ayan. Okay din talaga tong red and white and black na combination ng kulay. Same sa kapatid nito na Falcon 180i, mas extended ang setup ng makina niya, yung pinaka-layout. Kaya kita dito yung extent or length ng makina. Although tingin ko dahil naka-extend ang setup, mas exposed yung part ng makina. Mas visible yung wiring sa ibang mga parts. Kaya ingatan na lang natin sa mga pwedeng makapasok dyan na mga dumi o anuman dahil medyo accessible siya. Sana in a way medyo na-extend pa yung pairings para may protection siya ng konti. Pero mas maganda naman dyan ay humaba ang wheelbase at pag mas mahaba ang wheelbase, mas maganda ang quality ng ride, mas nag-absorb ng bumps sa kalsada ng maganda. Dito sa likod, ito sa familiar design pero difference dito is yung signal lights niya. Iba ang design. Mas mahaba siya, upgraded ang shocks nito, kita naman may baso, dagdag forma at mas maganda ang performance yan kumpara sa mga regular na shock absorbers. Ala siyang handlebar sa ibabaw, well, being a sporty scooter, nasa may bandang ilalim yung hawakan, kaya makakaasa kayo na kakabit sa'yo mabuti ang OBR mo pag bankingan na ang pinakadinadaanan nyo. Pagpunta dito sa instrument panel, yun lang nga, walang naka-install na battery kaya di po natin makita yung ganda ng kanyang LCD display. Pero knowing Euromotor, sa mga motor na nilalabas nila, kamukha na Samurai at Falcon 180i, magaganda ang instrument panel nila. Ganun pa din naman ang setup sa handlebar. Sa kaliwa, andyan yung passing light, busina, at ang signal lights. Sa right side, andyan yung ignition. On and off ng headlights, merong option po na ganyan. Idling stop system, meron po siya. At may USB charging ports. Pag binuksan nyo naman tong compartment, mahaba at malapad. Ang ganda rin ang quality ng seats niya. Di ko lang po sure kung kasya ang isang full face helmet dito pero kasi parang di siya ganun kalalim. Sa fuel tank naman, it's 6.5 liters kaya medyo talaga malayo na mararating mo sa isang full tank.
In terms of power, yun nga, pinagmamalaki nito ang kanyang 180cc, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled na pagkakaalam ko is more than 18 horsepower ang output. Di ko lang po sure ang top speed nito pero sigurado maganda ang acceleration nito. Well, masasabi ko bilang isang owner din ng isang Euromotor na motor, ang mga makina nila is solid. Nararamdaman mo talaga yung under pa lang, tahimik, maganda ang performance. Siyempre, basta nasa tamang paggamit at maintenance yan, di ka bibigyan ng problema. And on this part, I'd like to say thank you to Benelli Motors here in San Juan. Madali lang po makita ang kanilang shop. At dito po available ang mga Euromotor at Benelli Motorcycles. Kaya pasyal na po kayo dito. At sa usapang presyo, ito po ang pricing ng Griffin 180 ng Euromotor. Sa pagtatapos, well, alam nyo, nung nakita ko ito na isang araw, meron nakapark na malapit sa trabaho ko. Tinignan ko siyang mabuti. Habang tinitingnan ko siya, napaisip ako sa presyo na 108K. At kung talagang hindi ka na mag-iisip ng kung ano mang gugulo sa isip mo, mga iba't ibang opinion, basta simplihan mo lang, i-appreciate mo lang siya. At pag kinuha mo na siya, motor mo na siya, alagaan mo lang at gamitin ng maayos. Kasi alam nyo, kahit saang anggulo mo tignan, poging-pogi talaga at panalo ka sa motor na to. Ito po ang Euromotor Griffin 180. If you found some value in this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. And I'll see you on the next one.